at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Tuloy mga kasama, naglalagablab na balita ngayong mainit na pananghalian ng Biyernes. Ako pa rin si Buddy at Rod. Mga kasama sa Makati, dito ho mayroong balita Pinaulanan ng bala ng riding in tandem na naman. Riding in tandem na naman. Oh, parang na naman. Ay sus, Ginoo. Ang isang lalaki kasama Rod na sakay ng Toyota Altis, kotse po ito sa Evangelista Street, habang siya ay nagpapagasolina lamang sa Barangay Pio del Pilar kaninang umaga. Naku. Patay po ang isang alias Dodong Bagang na natagpo ang nakahandusay siyempre sa loob ng kanyang sasakyan. Pinagbabaril daw kasi na magkaangkas sa motorsiklo ang sasakyan ng biktima habang nagpapakarga ng gasolina dyan sa may Petron. Dead on the spot ang biktima habang tadtad ng tama ng baril ang kanyang windshield, maging ang magkabilang bintana sa passenger at driver seat. Na-recover sa lugar ang ilang basyo ng kalibre 45 baril at Armalite. Subalit hindi pa malinaw ang motibo hanggang ngayon sa krimen. Pag tinanong yan sa pulis, isolated. Isolated case. At saka iniimbestigahan na. No. Pero Armalite riding in tandem, hindi man lang napansin. Umaga. Oo nakapagdala ng Armalite. Paano nangyari yun? Nasa loob ng bag, sinilid? Sa sako? Imposible naman, no? Sa Maynila naman tayo, mga kasama, isinugod naman sa Manila Doctors Hospital ang Meralco lineman na si Jovelyn Salazar Hamile matapos itong barilin. Biktima rin ng tiro. Binaril ng isang di pa nakikilalang suspect. Habang nagpuputol po ng illegal na koneksyon, ay binaril si Hamile ng gunman sa braso kung saan bumagsak ito mula sa poste ng Meralco. Hinihinalang sniper. Aba, may sniper. Ibang klase din, no? Naman, no? Ito yung kaakibat na peligro ng mga linemen, especially doon sa mga nagpuputol. Tumutupad lang to ng kanilang trabaho. Sinusunod lang nila kung ano. Bahagi ng responsibilidad nilang mamutol din. Tama. Walang bayad. Ngunit matapos daw ang clearing operation ng mga otoridad ay hindi na natagpuan ng suspect. Ayon sa mga saksi, nakarinig sila ng malakas na pagputok bago pa man makitang bumagsak ang biktima. Saan to? Sa Maynila? Sa may Manila area. Oo. Ginagawa lang kanyang trabaho. Grabe naging biktima pa. Sa 558 Sports DZXL Bulat Palaro. Kaya si Solong Anak talagang napapansin, seryoso tayo sumasabay lang tayo sa sobrang seryoso din yung init ng panahon ngayon. Sa mga oras na ito ngayon, talaga pati ulo ng mga tao mainit din Mainit din Mainit. Huwag kang basta-basta magbigay ng wala sa hulog. Hindi pabor si Nacho Beristain sa ikalimang pagkikita sa pagitan daw ni Juan Manuel Marquez at Manny Pacquiao. Ayon sa batikang Mexican trainer na sa boxing scene, hindi niya pahihintulutan si Marquez na tanggapin ang inalok na laban kay Pacquiao ng top rank. Sapat na raw ang 4 na pagtutuos kung saan ang huling laban noong 2012, tandaan niyo pa ba? Nauwi sa 6-round knockout win sa labang yon si Pacquiao. Matatanda si Marquez ang tinitingnan ni Bob Arum na pantapat sana kay Pacquiao sa pangalawang panglima actually. Na laban sa Nobyembre. Matapos po yung unanimous decision panalo kay Mike Alvarado noong nakaraang Sabado. Sana si Marquez para sa part 5. Pero wala pa naman. Wala pang final. Wala pang schedule. Wala pa. May schedule na. Lalaban si Pacquiao sa Kotay sa may Macau sa November. Pero yung makakalaban kasama Rod, ala pa. Puspusa naman din ang pag-iensayo ni Felix Distor. Pwede.
kaya pala medyo busy tong ating kasama rito si Felix. Busy pala sa pag-i-ensayo. May bagong profession pala to. Busy ho yan. Hindi ko alam kung may clearance galing kay Boss Jinil. Makaka-secure yan. Maraming barangay muna, no? Barangay muna. Okay, sige, amateur muna. Amateur muna. Barangay muna. Bago sumabag, oo. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Ito na siya. Ay! Hello, good afternoon, Papa Licious Buddy. Panghimagas to showbiz. Showbiz. Showbiz ba? Showbiz. Pinractice ko lang. Adba. Kumbaga parang adba. In advance Kasi lang. nakita kasi misteryoso. Pumasok ka naman. DZXL Showbiz Balita. Sige, ikaw na. Take two. Sorry. Ayan. Hi, Miss Alam niyo yun? Hi, Miss Kende. Ay, sorry. Ayan na. Ito Sorry. Alam po. Rock the boat. Sorry. Okay. Eto nating balitang chismis ngayong Biyernes, nagmamadali humahagibis. Abay, may go signal na ng mga anak ni Dolphy, si Shasha Padilla, kung gusto nitong mag-asawa muli. Yan siya. Higit 1 taon na rin ang nakalipas ng pumanaw ang ating comedy king. Ayon kay Papa Eric Quezon, malapit silang magkaibigan. Close friends sila ni Shasha. Kaya kung saan masaya ang Divine Diva, ay suportado nito ng kanilang pamilya. Alam naman daw nila ang naging serbisyo at naging pagmamahal na ibinigay ni Shashing sa yumao nilang father, at kahit na ano pa ang mangyari ay bahagi ng Quezon family ang aktres at masaya sila kung saan ito magiging maligaya. Wow, ang sweet naman. Sweet naman. Oo. Yan yung mga ano tawag doon, mga anong tawag ng Papa Bads, yung mga anak, ano tawag nila kay Eric? Shasha. Kasi, anong tawag doon? Pag ano? Ano? Kasi anak siya ni Dolphy. Okay. So, si Madrasta. Ayun. Ganon. Pala sa isip ko. Tapos yung anak. May pelikula yung Madrasta dati. Meron. Mudrakels yung naisip ko. Madrasta. Yung pala yun. Pero yung sa anak, hindi ko matawag. Hindi ko maisip kung ano yung tawag. Yan ang epekto ng alas 12:29. Pag hindi ka Ang daming epekto. Epekto rin yan ng sobrang pandesal. sobrang pandesal. Wala nga. Ay, wala ba? Hindi umabot? Hindi nyo na Hindi ko naramdaman. nabutan. Ay, meron dumaan, kaya lang hindi ko napansin. May palaman pa naman yun. Nakatalikod ka eh. Hindi ko nabigyan ng panahon. Hindi ba? Yan pa naman, pag medyo mahina-hina ka. Oo nga, mauubusan ka. Maubos. Ayun. Remember, itong si Architect Conrad Onglao daw. Ang karelasyon ngayon ni Shashing. Diba? Architect ang kanyang peg. Why not? At usap-usapan na balak na raw ng dalawa na magpakasal sa susunod na taon. Good luck! Best wishes! Ayan po ang ating latest showbiz chika ngayong Biyernes. Maraming salamat po. Ito po ang nag-iisang Dalda Thank Kira, you. Miss Candy Tatakam. Totoo na to. Alright. Thank you, Miss Candy. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Ayun na, nakikinig na sila lahat. All the single ladies. Yes, of course. Manda kayo. BNC. Eto na. Okay, ito na. Magandang tanghali po. Ito na ang ating balitang panghimagas. Sige nga. Nasaktan ang isang buhaya sa Murmansk, Russia, matapos itong madaganan ng isang overweight na accountant. Nabaksakan ng tao Nabagsakan yung buhaya. na-injury. Buhaya pang nasaktan. Buhaya pa, nasaktan. Nasa loob ng circus bus ang 6.5 pounds na buhayang si Fyodor. Nang biglang umuga ang sasakyan at aksidenteng bumagsak dito ang 264 pound na babae. No. Triple ng kanyang timbang. Babae ba? Oo, babae. 3 oras lang naman nagsuka ang buhaya, kaya napilitan ng mga opisyal ng circus na kanselahin ang susunod na show ni Fyodor. Nakita ng mga eksperto na wala namang internal injuries ang buhaya at inaasahang agad itong makaka-recover. Pinayuhan naman ng mga circus officials ang accountant na laging magsuot ng seatbelt.
Pasalamat na lang at buhaya nabak sa kanya. Eh kung tao pala yun, Wala. disgrasya na. Grabe naman. Buhaya pa yan, ha? Labas. Labas ang kinain. Yan po ang ating Sigurado. balitang panghimaga sa tanghali. Kung may kinain. May kinain. Buti kung Wala. Sige, sige. dapat gutom na lang. Yan po ang balitang panghimaga sa sa inyo ng nag-isang si Misteryoso. Magandang tanghali. Thank you. Alright, thank you very much. Ganun seryoso, tuloy po inyong pagsuporta pagtaya sa loto mga kasama. Kasamang Rod, may tumama na pala. Meron na. Yung sa 80. Yung 98.6 million. Kagabi yan to. Oo, may nanalo na, taga Cavite pa. Alex, ikaw ba yan? Posible. Ang taga Cavite ho, Dahil isa lang, yung nanalo. Sa Super Tuwing Lotto umaga. 649. Nandun ako yung public service. May nakita kong grotto doon. Meron. Hindi ko alam, ang dami palang numbers doon. Oo, Pero muntik-muntik ka na sa Alex. Oo, malapit na. Mga pangatlo na, Alex. Pangatlo na, no? Darating na ang panahon. So may isa na hong nanalo ayon kay Acting Chairman Jose Ferdinand Rojas II, taga Indang, Cavite. Yung nanalo ng almost 99 million eh. Isa lang yan. Kita mo na. Isa lang eh. Mag-isa lang siya. 98,033,800,000. Mario Joseph, tuloy lang ang pagdatulong. Gamitin sa tamang paraan. Sige. Gamitin mabuti. Bibihira lang yan mangyari sa buhay natin. Tama. Share pag may time. Tama. Thank you, PCSO. Diretso naglalagablab. Balitang tatak RMN. Yung po napahingan sa DCXL 558. Ngayong tanghali ng Biyernes, mga kasama, May 23, 2014. Joseli, happy birthday ulit, sir. Happy birthday, sir. More blessings. Kasama niyo serbisyo publiko. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Oberas. From Asia's Latin City, City of Flowers. Yan na talaga. Zamboanga. Oh, hindi pa final. Sa Monday. Mayroon final. Ipapolish pa ng konti. Sa Lunes. Mr. Quibi pa. Tinatansya pa kung Sige. okay na ba yung... kung may tanggap ang publiko, ha? Maganda yung tagbo ng tono ng extra pwede. Thank you kasama ko. Isang linggo na tayo kagad, ha? Maraming salamat din, Boss Bad. Mga kasama, Rod Marcelino po. Kami lahat sa DCXLI. Tatak RMN. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!